Okay, so ngayon tuturo ko sa inyo kung paano mag-set ng magneto natin dun sa may papuntang CDI. Kasi magtatanggal tayo ng mga bukol ng magneto ng FI na SYF. So ito. Ayan. Bali, tinanggal natin dito para madinawang kayo, no? Kung sakaling meron kayong gagawin ganito. FI siya, tapos kinonvert natin siya ng curve. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ilaw natin. Ayan. Ayun, no? FI yan, tapos kinonvert natin ng curve. No, ngayon, nagtanggal tayo ng cap tappet hanggang dun sa baba. Dahil ginawa natin ang pagtatap ng magneto dito. So, ito pag ginalaw mo to, kailangan hindi gumagalaw yung pag inikot-ikot mo to. Ayan, ibig sabihin may play yan. Pag hindi gumagalaw yon, ayan, hindi gumagalaw, tapos yung sa ilalim, ikot-ikot din natin yung magneto, hindi rin gumagalaw. Ayan, so ibig sabihin yan, nakatap na yan. Kasi kung sakaling hindi nakatap yan, ito, papakita ko lang ha. Ayan, pag hindi nakatap, ayan, may play din siya, kaso, ayun gumagalaw. So ibig sabihin hindi nakatap yan. Pero yung timing niya, ito, pero hindi nakatap yan, ayan ibig sabihin hindi nakatap yan, gumagalaw pa yung ano bang tawag dito, yung tappet natin. So ayun so ikot natin ngayon, ayun gumalaw, tapos isa pa, tapos hanapin natin yung timing. Asa na, ayun, yan ang timing. Tingnan natin uli, ikot natin, hindi gumagalaw, ibig sabihin naka-timing na yan. Ayan, naka-play na siya. Tapos hanapin natin yung timing dito. Ayan. Yung timing mark dito, yung pinakatakip niya, ito sa taas. Basta ito lang tandaan nyo, ito yung tappet, pinaka-timing niya. Ito. Yan. Ito yung pinaka-timing niya. Ito, diretso. Tapos titingnan natin dyan. Try natin yan ha. So, ang timing niyan ay ayun diretso na yan, timing. Tapos dito naman tayo sa pulser. Sa pulser tayo, di ba? Tapos yung pulser, yung sa pwesto niyang pulser dito sa may sulok. Ayan, pulser yan. Ito yung sa tornilyo. Ibig sabihin, ito yung center ng ating pulser. Ito. Ayan yung center ng pulser natin. Tapos, ang mangyayari niyan, titignan nyo dito kung alin yung nakatapat. Ito, nakatapat dun sa may pulser. Yan. Yan ang bibigay ng kuryente. Kasi kung hindi tatanggalin itong mga bukol na to, ang kuryente bigay ng kuryente ng ignition coil dire-diretso, kasi dito nagmamagnet dito, mag-impact dito sa may pulser natin, kaya pinagano. Tapos papakita ko sa inyo mamaya. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, so nakatap na dito sa taas, ayan, nakatap na dyan, ayan, nakatap na yan yung pinaka pinpoint niya, ito yung nakatapat. Yan. Yan ang iiwan natin. Iwanan natin yan. So, lalagyan natin ng tanda. Ayan. So, ginuhitan natin ng pabilog. Ayan. Ito yung may iwan. Tapos, lahat ng bukol na yan, tatanggalin na natin lahat yan. Pero dun sa may tinanggalan natin ng
ito yung matitira. Okay? Gagrinder natin to. Okay, so ngayon natanggal na natin yung mga bukol-bukol dito sa may gilid. Ayan. Ito. Tapos isa lang yung tinira natin. Ayan. Para malinaw sa inyo. Sakali mag-convert kayo ng FI na papuntang carburetor. Tapos i-timing natin uli. Ayan. Ayan o. Ayan o. Tapos yung timing. Ayun o. Ayan. Para malinawan kayo, no? Tapos yung natira na bukol, ayun, yan ang magsisilbing magnetic ng ating pulser. Okay, yan ang magbibigay ng kuryente papuntang CDI, ayun, at papuntang ignition coil. Okay, so tetestingin natin. So ngayon sasalpak muna natin to, tetestingin muna natin. Papakita ko lang sa inyo yung kuryente. Ito yung sa pulser. Ito yung pinaka-ground. Gagawin natin ground to. Lalagay natin dito sa may ground. Ito. Yan na. Kaya makanilig yan. Oh, yan. Ground to. Bali manggagaling ng pulser to. Dalawa. Ground. Tapos yung kulay blue. Ayan, papuntang CDI. Pulser to. Tapos ito yung papuntang cell na naman to, ignition coil, no? Tapos yung positive na connect na lang tayo dito sa may kulay black, accessory wire. Okay, papakita ko lang sa inyo yung power ng kuryente. Ito. Kaya na rin. Okay. Ayan na. Yun o. Tayo pa natin yan. Lakas, no? Oh, yun. Lalagyan na natin. So ngayon lalagay natin to yung takip para masubok natin kung agagana ba yung kanyang power doon sa ignition coil. Okay.